Nabanggit niyo po kanina na kayo nga po ay nakapakinig doon sa aming naunang panayam. Kamustahin ko lang din po yung environment ngayon doon sa kung saang eskwelahan po kayo nagtuturo. Kamusta po, anong pakiramdam ngayon ng mga estudyante? At naghigpit na rin po ba doon sa eskwelahan kung saan po kayo nagtuturo, Prof? Sa amin po, sa De La Salle University ay dati na rin pong talagang mahigpit ang seguridad, chine-check ang mga bag, etc. The usual. So sa ngayon naman po ay masasabi namin yung karaniwan pa rin ang ipinapatupad na protocols. Siyempre, sa mga teachers at estudyante, may kaunting worry rin na bakit ganyan na ang Pilipinas. Pero yun nga, siguro mapalad kami na noon pa ay may safety protocols at ang isang may pagmamalaki nga namin ay maayos ang counseling services sa aming mga estudyante. May isa kaming opisinang tumututok doon. May mga full-time na empleyado ang universidad para doon. At alam naman namin na hindi nare-resolba lahat agad ng problema ng mga estudyante, pero sa tingin ko napakalaking tulong na may very strong counseling services ang mga paaralan. Dito sa mga pribadong paaralan gaya sa amin, meron ng ganon. Pero yun nga, minado kami, nagkakaproblema pa rin yung ilang mga estudyante. Imagine mo doon sa mga publikong paaralan na walang item para sa mga counselors o kaya ay walang counselors talaga, no, na full-time counselors na tututok sa ating mga estudyante. Walang serbisyo na pang recreation, pang training sa sports para maibang magawa ang ating mga estudyante. So lahat ng yan ay kulang sa ating mga public schools. Kaya yun rin ang panawagan talaga natin, no, sa ating mga kababayan. Talagang aksyonan natin yung korupsyon, wakasan natin ang korupsyon, ang mga korap na dinastiya para magkaroon ng sapat na budget, hindi lang sa counseling services, kundi sa public schools at sa lahat ng iba pang serbisyo na para sa Pilipino. Ayan, so malinaw po ito no sa kanila pong laban sa mangyayari pong pagtitipon on Sunday. Lahat, kahit na mga senador, na mga pumanig na sa new majority, na mga may kaso rin po, dapat managot. Klaruhin lang natin yan, Prof. Tama po. No? Okay. Kaya kasama sa Sige. panawagan nga natin, Mm. dapat ipagpatuloy ang pagpapalalim at pagpapalawak ng mga Okay. investigasyon sa flood Sige. control. Mm. Hindi pwedeng magkalimutan na maraming senador at kongresista Mm-mm. ay tumanggap ng kickback mula sa mga flood control contractors. No? Opo. Pati si Presidente Marcos mismo, di ba, tumanggap ng campaign donations mula sa isang contractor, si Vice President Duterte rin. No? So, dapat talaga yan ay investigahan at malaman natin sinong mastermind yan sa flood control corruption. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa